Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And kasama ko nga po pala. Gwapo nun, no? Ano meron? Hoy guys, pakilala namin sa inyo itong aming programa. Bagong podcast. Yeah, which is yung Abante Bisaya. Abante Bisaya. Oy, oo nga yan, sa mga waray nun nga da, Bisaya nun, yes, mayaon ka mayaon kit podcast nga masabot kam sa ato dialect. Kasi, di ba mayaon ibang nga tao nga diri sa fluent. Dili ra maarap kung ano tangyayari di Bisaya, kay dili man nila. Diri sa kapatid. Oo, diri sa nasabot sa Tagalog. Parang a little bit la. So, yan ang magkakayon kit podcast. We're in, di ba, sa ato natural language, di ba? Ikaw Bisaya, ako magwawaray. Pero ito magaling eh, kaya magbisaya, kaya magwaray. Kaya ko magbisaya, kaya ko magwaray. From, shoutout ngayon, from Norte Hadon. Yan na guys, kasi simula naman natin agad. Manood sila alas 4 kasi. Alas 4. Ito yung Martes. Ito yung Martes. Anyway, ngayon, pag-usapan natin. Kasi ang Supreme Court ay inutusan itong si Tito Soto, ang ating Senate President na magpaliwanag 10 days sa sinasabing ano ba yan, nakalimutan ko. Oo, parang pinatawag siya dahil nga sa sinabi niya doon, komento niya tungkol sa an impeachment is an impossible dream. Alam mo, itong ginagawa ni Sara Duterte, mahilig siya tumakbo sa Supreme Court eh. Oo. Kasi ibig sabihin, tumatakas siya sa pananagutan. Ayaw niya nang iniimbestigahan siya. Kasi alam niyo naman si Tito Soto, very vocal yan. Nakipaglaban niya na ituloy ang impeachment na yan kasi mandato ng ating constitution yan. Forthwith. Diba? Eh syempre, hindi nila makontrol eh. Parte ng majority. Kaya lahat gagawin nila para pabagsakin yung sa tingin nilang kalaban nila. Kaya tumakbo na naman ang Korte Suprema yan. Actually, si Tito Soto, wala naman siyang nilabag sa rules eh. Wala namang masamang mag-comment, diba? O kunyari ako, bakit ba kasi binasura ng Supreme Court yan in the first place? Eh, may sariling rules. Diba mayroon silang sariling branches. Iba yung power ng judiciary, legislative, executive. So, in the first place, bakit makikialam ang Supreme Court? Impeachable officials din naman sila. Wala rin yan. Yung komento na yan, kasi binibigyan siya ng 10 araw para magkomento, di ba? Bali, wala lang din yan. Kasi si Tito Soto, veterano na yan, ilang taon na yan, ilang dekada na yan, nadjadya sa Senado. Yan, by the book yan. Kung ano yung tama, yun ang gagawin niya. Ano lang ito, kumbaga, delaying tactics lang yan, ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Pero talagang meron din akong nababalitaan ka, Kopi, na parang magkakaroon daw po ng rego doon sa Senado. Balak talaga nilang patalsikin itong si Tito Soto dahil nakaabot na nga po ang tawag dito, ang boto ni Sara Duterte dito sa plenaryo. Meron na nga tayong 55 out of 55. Walang umindi. Mayroon pa nga silang fake news noon eh. Na may nag-withdraw, di ba? Na may nag-withdraw daw. Pero wala. Kasi kahit yung mga taga Mindanao, namang mga bababata, pumirma sila doon sa nagde-determine sa committee report na nagde-determine ng probable cause. Ano yan? May mga maleta din ba yan? Sabi nila. Pero imposible po yan. So sigurado tayo dyan may impeach si Sara Duterte at aakyat na ng Senado. Di ba napatawag na nga yan eh? Kaso anong sabi ni Panelo, may apat lang daw ang pusakal na buboto dyan ng impeach kay Sara. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Si Salvador pala niya? 4 lang daw ang pusakal na boboto kay Sara Duterte sa impeachment. Sa Senado? Oo, sa Senado. Si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, Rizzo Antiveros, sa Sping Lacson. 4 lang daw na pusakal. Tingnan natin. Hindi ko naniniwala na 4 lang kasi hindi natin alam yung takbo ng ng tao. Kasi meron dyan 16 parte ng majority. Sabi ni Robin Padilla yung minority. Bago lang to ha, bago lang. Nasa vlog ko, no? Sabi ni Robin Padilla, ang trabaho daw ng minority dyan sa Senado, kasi may siyam na minority dyan, pigilan daw yung pagkukonvene ng impeachment court. Yun nga yung ngayon yung medyo nakaka-triggered kasi bilang senador inelect ka ng mamamayang Pilipino para magpaka-public servant. So ano pa yung silbi ninyo kung hindi nyo gagawin yung trabaho nyo? Kahit itulak ka na sa bangin, kahit na nandyan ka na sa uncomfortable spaces or something else, basta gawin mo yung trabaho mo as a congressman or as a senator. Kasi ano pang silbi ninyo? Yun lang.
Pero ngayon yung sinasabi, pinag-uusapan natin kanina na tuwakbo sila ng Supreme Court, di ba? Oo. Pinagkukomento yung ng Supreme Court, si Tito Soto. Oo. Mas marami pa yan. Susunod-sunodin pa nila yan. Kasi alam nila hindi nila kakampi eh. Balikan lang natin, kanina na-mention ni Mima na pinapagkomento ng Supreme Court. Oo. Kasi kung hindi raw, or yung kine-question dyan, baka isa-cite in direct contempt. Kasi Oo, very cite in vocal kasi si Tito Soto dyan na tila mali yung naging ruling ng Supreme Court dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Parang balat sibuyas ang Supreme Court At saka, dyan. tama yung pinupunto mo kanina, dapat independent kayo. Oo. Diba? Pinupusalan ninyo yung Senado, independent dapat siya sa sarili Independent nila. yan eh. Tsaka doon nga ako nagtataka. Uulitin ko, si Sara Duterte hindi na-dismiss yung first impeachment complaint sa kanya dahil sa... Merit ng kaso. Oo, na-dismiss yon dahil sa technicalities. Uulitin natin, dinaan nila sa technicalities. Diba, nung unang impeachment complaint, ang tinitirada nila yung mga complainants. Ngayon naman, ang tinitirada nila yung mga vocal sa impeachment. Pansinin mo? Ang hilig tumakbo. Oo. Kasi simple lang yan kung ikaw walang kasalanan, di ba? Oo. Paliwanag mo sa taong bayan. Ganun lang yun Bakit hindi niya magawang ipaliwanag? Bakit hanap ng technicalities para makaiwas sa pagnanakaw na Ito ginawa pa niya? kami ask ko lang kung napapansin mo, bakit yung Supreme Court sobrang bilis na magsalita about kay Sara, samantalang yung kay Karandang o Karandang? If I am Karandang, si Karandang. Si Karandang. Ang tagal. Ang tagal eh. Oo. 80 years? 2019 ata yun. Tama. 18 ata, 18 o 19, basta. 18. 7 to 8 years. Sorry, 18. Tama, 18, 18. diba 18? 19, 20 plus 6. Ilang taon yan? 8 years 8 years. Tandaan ninyo 8 years bago nasabihan or nagdesisyon. Naging void yung Oo. ang ginawa kasi diyan noong 2018, lumabas kasi yung lumabas yung bank records ng mga Duterte Oo. na nandiyan yung bilyones at sinisisi nila dyan si Karandang. So si Digong, mamarunong kasi kami dapat yung masusunod eh. Oo. Pinatanggal niya pinarusahan niya si Karandang. Which is, sa totoo lang, trabaho naman talaga ng ombudsman yon. At saka constitutional institution yan. Oo. So anong tawag natin? Independent ano tawag natin diyan? Term natin diyan na Independent body? independent body yan na dapat hindi pinapakialaman ng executive ni Digong. Wala siyang kapangyarihan over the office of the ombudsman. Yun na nga yung sinasabi ko kakopi, na ba't parang sobrang bilis na umaksyon ng Supreme Court pag tungkol kay Sara ang pinag-uusapan. Pero pag tungkol sa iba, parang ang Feeling ko bagal. kasi may mga na-appoint, marami dyan mga associate justices, mga senior justices, na-appoint ni Digong yan. Kaya syempre, tumataraw ng utang na loob yan, kaya ganyan. Oh, yun ba yung sinasabi ni... meron na balita. Meron daw pong pinangakuan ng pwesto. Itong si Quezon, si Chis Escudero dyan, nung siya'y Senate President. Pinangakuan niya, No. gawing associate justice. Hindi, meron siya pinangakuan doon sa mga Supreme Court justices ng pwesto. Kung kaya't yung impeachment na-delay nang na-delay. Di ba, Justice Leon, tanong lang po. Pero actually, si Justice Leonen doon sa nagkaroon ng ruling na ang ibig sabihin ng forthwith ay within reasonable time, isa siya sa hindi bumoto. Sa Kasi bagay. medyo kontra siya. So, Oo. hindi natin alam kung Hindi natin- bumabawi ba yan o Oo, kumakambyo hindi ba natin yan. alam, So, diba? baka may laro, di ba? May So, laro. Pero ngayon, by the way kasi dahil nga nandito na sa plenaryo, ito nga po impeachment ni Sara Duterte, 55 out of 55. So, ang kailangan na lang natin is 51. Tama ba? kasi 106 votes ang kailangan natin. Tama. 51 votes na lang yung kakailanganin natin at may aakyat na siya sa Senado. Hindi pa pagbobotohan mo na sa plenaryo. Oo. Pag napagbotohan sa plenaryo, makakuha ng 106 votes, saka siya iakyat ng Senado. If I am not mistaken, papasagutin pa ulit si Sara Duterte kasi di ba yan yung panibagong rules ng Supreme Court na Pero ano na yan, kumbaga formality na lang yun. Kailangan sundin lang by the book, di ba? Kasi para hindi masilip yung technicalities. Oo. Pero sabi, may nagbalita sa akin, 200 plus votes na raw yung confirm. Na bumoto. At hindi malabo yan. Hindi yan malabo. Kasi kung nagawa nga noon, 2025? hindi umubra pala yung pananakot ni Sara Duterte. Kasi ganito pre, sabi ni bagaw man lang ni Sara Duterte, madalagan na presidente. Madalagan siya. Ngayon, syempre, parang naninimbang na, Hala, sige, bumira ka nga, Nes. Masugad ka nga, bumoto ka sa impeach. Human ka sa akin.
Pero pa rin, dere umubra. Mo balit. Dere umubra ba de? Ano yung survey, di ba? Ilan na lang siya ngayon? Pantay na sila ni Rafi Ni Tulfo. Tulfo. Si Rafi Tulfo, di rin pa siya nag-anunsyo na mga dalaga nila. Oo, Pero dere ano na pa. survey. Yun di ba, kung tapatan na sila ni Lenny Robredo, si Lenny 43 something, tapos si Sarah 50 plus something. Partida, di rin pa nag-announce nga madalagan ni si Lenny Robredo. How much more pa ngayon pag dumalagan ni siya? By noon na magtinangis na ni si Sarah. Pag dito na ako naliwat ito niya. si Rafi Tulfo, ang karag na rasignon nga, di Tulfo, di ka na sa akon. Sarah Tulfo daw ko, no? Amo. Ay, kadimon nyo. Kay Hili ni, nadiri ba niya? Nasa rin niya. Diri at mga dalaga. Amo yung hitol po, diri pa ito 100%. Oo, diri pa Diri niya man. mga dalaga. Oo. Kamay dumalagan to. Ano lang yan? Konting convince lang. Siya tagmo ka na. Konting pukpok na lang kay Konting Rafi to. pukpok. Oo. O, konting pukpok na lang ng babae kay Rafi to. Sir Rafi, igagmao ka na. Aram na mo. Ako diri yung plastic. Oo, God, makibabae si Tulfo. Maaram God kami si Ton, makibabae si Tulfo. Pero, iba man ang pambababae niya sa kanyang pagiging public Ay, servant. wala yakpan din. Diri ak nagsiring. Pero, yan ang masusugad kung si Rafi, tawag sini, makipag-tandem, didi kay Sarah, demonyo, iba na ini. Diri na. Pero balita dirigat makuyag si Tulfo nga makipag-tandem, didi kan, Diri na, diri. kan Sara Duterte. Dahil in the first place, si Sara makawat. Diba, di umano. Diba, si Tulfo, siya, more on humanitarian, Kurta na to niya. Diri na to niya. Oo. Actually, si Tulfo, siya yung tipo ng tao na, yung pro-people. Correct. Pero si Sara Duterte, nasugad siya nga pro-Filipino sila, bisan dire. Ito na pro-front, nga pro-people, pero dire talaga sila pro-people. Si Tulfo, kilalado nga makatawo. Nga demonyo, paano daw ito Sir Ka-Coffee, magtandem si Tulfo nga si Sara, na ito? Hindi, ipapatulpo isa. Di ba ba? Kay Gigaw, matatulpo na siya pa. Ano pa Maray ayos to, maray ayos. Pero balita, Sir Rafi, kung naibabatian mo man ayaw si Ton, okay, demonyo iton sir. Ayaw si madadamay ka. Imbes na issue mo, pambababae la, unina, magiging makawat ka na, bisan dili ka makawat. Sir Rafi, kung nakakabati ka man sa amon, although amigo mo ini siya, kung nakakabati ka man sa amon, instead ng issue pang bababae, labay nun na maging makawat kapag naging tandem mo yun. Mawawakay ka, Sir Rafi. Sa balitaw, kumutin Sir Rafi, mawawakay ka in makipagdurungan ka nga sa mga Duterte. Mawawakay ka, balitaw. Ay, si Ton. Makuri makitandem sa mga magkawat. Alam mo, bade, Sara tapos Robin Padilla, ang kanara tandem Padildo. Chabit. Chabit tapos Sara Sabit. Marcoleta tapos Sara Sama. Tapos Aimee tapos Sara Dume. Nga demonyo. Maray upay, kayo Nga demonyo. Mga ko din yung upay ba din. Maganda lang. Okay, sige, anyway guys, promote ngayon na mo an Abante Bisaya. Pagkita niya na squat mo, ha? Every Tuesday ini regular kaya nagtitinawa kami nagkakatakis kami pag tinawa na ako. Anyway guys, ka-coffee ninyo and Alicia, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.